Good evening. Evening. Magandang gabi. Sabado Saturday na night. naman. Saturday Night Live. Yes. Senior City Kwentuhan from 7 o'clock to 8 o'clock in the evening. Every Saturday po. Brought to you by Education Network Philippines, particularly our Adult Learning and Education Program, senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel at Philippine Rural Reconstruction Movement o PRRM. We have been with you since 2000, no? 5 years. Taon na. 2000. To 2020, 2020. pandemic. And kami po ang inyong co-host noon na ngayon may iba-iba bang substitute co-host. Pero as of now po, kami. Simula last Saturday, balik po kami. Si Tita Girly Villariba at ako po si Ed De La Torre. Now, tonight's episode is interesting po. Na-announce na namin, maraming nagkaroon ng interest. Kasi nga, dati, food security ang naging topic for 3 episodes. Tapos, starting last week, sabi namin, balik tayo, focus naman sa senior citizens. Starting with yung honoring na ginawa ng Bantayog ng mga bayani sa mga seniors na tinuring na haligi ng Bantayog, who have committed themselves, their support to the honoring the heroes and martyrs. No? Pero ngayong Sabadong ito, bagong angle ito. In fact, si Girlie ang bibida ngayong gabi. Kasi nga, noong 2020 po, panahon ng pandemic, kami ay bumili. Paano ba tayo nakabili noon? Ng isang libro fully book. Sa fully book na ito ang topic po. Yan, successful aging. Siyempre, lahat noon, naninindim tayo lahat. Anong katagal pa kaya tayo mabubuhay? Siyempre. At pag ikaw ay may comorbidity, ganong katagal kaya? So anyway, we bought the book, medyo makapal, over 400 pages po yung text, tapos how many pages pa yung mga references. And off and on, over the years, binabasa-basa namin. Ngayon, si Girlie talagang tinutukon, kinarir talaga. In fact, sa tingin nga namin, baka after itong susunod na series na on mana natin with Kai and Berna, mag-second round pa ulit tayo ng successful aging. So, hindi naman actually book review ito, pero may konting book review na rin. At but more important, ang idea na magkaroon kami ng hindi lang commentary based sa ating reflections, kundi si Girlie, may tinawag na 3 kilala niya. Kaibigan niya, na sabi niya matanda na rin, pero sa tingin niya relatively aging well. Yes. At sila po ang tinawagan niya, nag-text sila, nag-agree sila na ikwento sila. Hindi naman sila diretsong in-interview, pero nagpadala ng text, nagpadala ng pictures. Kaya sa gabing ito po, pag-usapan natin muna yung natutunan namin kay Dr. Daniel Levitin. Led by Girlie. Ako ngayon ang taga-kantyaw-kantyaw komentary. Hindi naman. At pagkatapos mga ilang reflections doon naman kay Fer Dillanes, kay Delia Unson at Chuck Henniken na kanyang asawa na sa US po, at si Niva Gonzales. Sabi nga niya, habol sana sa bahay kung kapanood, pero baka nasa kasal pa. Anyway, so let's go po. Ang topic natin, aging well. Paano tumanda ng medyo okay naman? Hindi naman sinasabing super spectacular. Hindi, yun nga ang title natin, Mahabang Buhay, Makabuluhang buhay. So, let's start muna po with some reflections doon sa aklat. Unang-una yung author. Sino ba yung Daniel Levitin? Or Levitin, whatever. Amerikano po siya. Basahin at siya po natin. ay isang neuroscientist at cognitive psychologist. Sige, basahin mo pa. Kasi wag mong ganyan, hindi ko makita. Okay, sige. Ayan. Ang importante dyan,
pinag-aralan niya 4,000 peer-reviewed Before that, journals. musician din siya. Oo nga, pero ang mahalaga diyan, ano siya, cognitive psychologist. Okay, Tapos totoo. pinag-aralan niya na habang tumatanda tayo, mula nang tayo pinanganak, ano ba ang nangyayari sa ating utak? Kaya naging cognitive psychologist siya. Ako kasi psychologically trained pero social psychologist ako. Hindi ako nakafocus sa cognitive kasi mabusisi yung neuroscience at saka kailangan talaga masinop ka sa pagbabasa at saka sa pagsusuri na ano-ano na ang evidence-based pagdating sa ating pagtanda or yung mga nangyayari habang tayo ay lumalaki. Pero So, yun ang isang naging focus niya at nakita nga niya yung mga dating mga myths or wrong thinking na kapag tumanda ka na naghihintay ka na lang mamatay. or or ang lahat ng iyong mga skill set, ang iyong Eh, pag-iisip, your memory, your intelligence, your pabawas ng bawas. emotions, parang parang ano, yung nauupos na kandila ka na. Anyway, sige, gano'n na muna. Ayan. Mm. Pero ang sabi nga natin, hindi naman namin ho siya kilala at hindi namin na-interview. Pero Mm. maliban sa libro, pinanood namin siya sa YouTube, mga iba't iba niyang lectures. At hindi ho sapat ang Oo. aming mababahagi ngayon. Kaya promise, maybe 4 episodes from now, babalikan Pinitas natin. pitas muna po namin yung mga sa tansya namin ay para ngayong gabi ay makakatulong sa ating mga kababayan. Whether sila ay patungo sa kanilang pagiging senior or Senior na talaga. hanggang nakarating na sila ng 80th katulad ng aking partner na Okay. pa-81 Uy, balik na. muna. Mm. Kaya kami nabigla. Kasi pwede namang maraming opinion, Yes. marami ring case studies. Eh, Yes. sobra naman itong Ang si sipag. Daniel. Biro mo, Mm. 4,000 Tsaka ano yan, articles yan. peer-reviewed, No? Ibig ha? sabihin, na-publish sa mga peer-reviewed scientific Tsaka ano literature. Ha? talagang very meticulous yung kanyang note-taking kasi for every paper na may sinaside siyang evidence, nakalagay din at the end of the book, daig pa ang indexing kasi by page. Masasabi niya where is the source, how Yung do you sentence, access to yung it. phrase, gano'n. Yan. Oo. Ano ho, very scholarly ang kanyang trabaho. Kaya, Pero ang maganda pati, sabi niya, mm, sa halip na inisa-isa, wala naman tayong panahong magbasa mm, niyan. may, Para ang tawag ay meta-analysis. Ibig sabihin, oo. yung individual na articles na analysis tayo ng Mm. data, inanalyze pa niya yung analysis at pinagsama-sama niya para ano talaga yung medyo nakatas na. No? Actually, isa yan sa evidence na siya mismo nakikita niya yung bigger picture and the connections to each other. Kaya tama lang yung kanyang pag-review kahit na napakarami kasi nakikita na niya ano ba ang mas importante diyan sa mga ganyang studies. Anyway, tingnan ho nyo. Mhm. Ang libro po niya ay 3 parts. No? Mhm. Yung The Continually Developing Brain, yan ay Mm. studies so tungkol sa Mm. discussion nga, ano ba nangyayari sa ating Mga physical, sa brain, mm. ganon-ganon. At sa 400 pages po, yung part ba na yan, kalahati, 200 pages. Ay ano. Tapos the next two, the choices we make, yan, Mm. internal. Kasi meron na agad siyang na-develop na paano natin aayusin. Kaya hindi lang sinabi niya na ito yung nangyayari sa atin, pero kung magugustuhan natin yung mga pag-develop ng ating pagiging senior ay it's another stage of growth. Meron na siyang binigay na what we could do. Mhm. Kaya yung internal clock natin, yung diet natin, yung exercise, yung sleep. Actually, itong chapter na ito, very useful po sa atin. At kaya yun din ang naging dahilan bakit ang tingin namin, yung mga kakilala namin, ganito rin ang mga naging choices nila. At tuloy-tuloy pa rin nilang ginagawa at ang magiging nga nating halimbawa ay yung tinatawag na birding.
Mamaya, sige. Okay. So, ang pangatlong part po, the new longevity. Parang Mm. punto, siyempre, sino ba naman ang hindi gustong mabuhay ng mahaba-haba? Mahaba. Pero sabi nga niya, wag Mm. longevity lang. Pag-usapan later Mm. ng age, kundi health Health. dapat. Kasi Healthy span. longevity nga, pero ikaw naman ay bedridden, hindi ka na Sa halip binibilang mo yung mga panahon o yung mga taon, pag nagbe-birthday ka, hindi ang lagi lang iisipin natin ay, will I reach 100? Hindi. Ang sabi niya, ang mahalaga doon, will I live longer healthy? Okay. Now, without all these infirmities, parang, yun nga, living smarter, living better, living happier. Yeah. Tapos ang pinaka-appendix na promise, ibibigay namin sa inyo, simple lang, 1 page, 10 points lang, tips. Na Hindi ano naman gagawin. lahat yan dapat mong Oo. gawin, pero some ideas based sa research niya o ano ngayon. Ang difference lang, di ba, nag-discuss kami, so sana may mga studies na based sa Philippines. Oo nga Ito eh. kasi puro international, ano? Anyway, pero well, Pero nabanggit ng mga maliliit na bagay na may relevance din naman sa pagiging Pinoy at Pinay natin. Pero yun nga. let's live with what we have. Isa yun sa source of happiness, hindi ba? Yes. Adjust. Sino ba sabi lang, rather than wanting, getting what you want, or want what you already get. So, parang ganun. Anyway, sa kanila. Basta be happy with what you have Okay. now. And from there, build on it. Parang appreciative inquiry. Okay. Yan. So, tingnan ho niya, raming topics yan, hindi ho Oo. namin ma-discuss sa inyo lahat. Nakakatawa nga kanina, sabi ni Girlie, tumawag ho sa kanya yung aming kaibigan. Yun, kung sila ang aming napili, isa rin yung aging well, no? Si Jerry Bulataw at si Sally Bulataw. Eh si Sally raw, download agad niya. downloadable pala yung, yung book. Eh, pag nag-aaralan pa niya yung huli dahil medyo may pain siya, no? Alam mo naman, pag tumatanda tayo, there are other pains. Anyway, po yung mga niya na-develop na pagpapaliwanag, kailan tayo nakakalimot, kailan natin naaalala ng husto, sino ba tayo, ano ba ang nakikita natin, ano ba ang mahalaga sa intelligence. Actually, meron nga siyang mga criticism about how we measure our intelligence. No, may mga portion doon na maraming discussions na tungkol sa pagiging IQ and EQ, mga ganyan. Pero sabi nga niya, may mga ilang theories na hindi pa ready yung measurement for it. okay. Yan. So, sinabihan ako ni Girl, sabihin natin, hindi ho ito academic book review, Yes. hindi rin comprehensive. Yes. Mga lang, nagtalbos-talbos lang. Po, Nagpiga-piga ng ilang kahas. Kasi it's Saturday night. Ayun naman ho naming maging very abstract at saka heavy. Kailangan mag-enjoy po tayo habang nagdi-discuss na napakalaki po ng puwang ng mga seniors na maging resource. Okay. So next. Ito ho, kung yun ang summary ng summary nung part 1, part 2, part 3 plus appendix. Ito po ay parang konting book review na summary nakuha namin. Magandang succinct. Hindi, yun muna. A Guide to Aging Well. Tapos, ano ang kino-combine? Scientific research, pero may practical advice rin. Yes. And what are the goals? To maintain physical health, siyempre, to And the extent, cognitive but cognitive health and resilience. Yes. And find happiness in the later years of life. At doon po natin iuugnay yung happiness and the healthy life expectancy. Kasi laging sinasabi, do you really want to live long? Kasi daw, according to the evidence, 115 years ang na-prove na pwede ma-reach ng sangkatauhan. No? So, sabi nga niya, pero, gugustuhin ko ba kung sabihin niyang after 90, yung 25 years ay puro bedridden ako, may sakit, hindi na ako makakilala.
Gusto ko ba yun? Yung habol natin, sabi niya, hindi lang lifespan, kundi health span. Hindi, kaya nga ako nagka-interest dito kasi sa dami ng naririnig ko ng mga kaibigang namatay na mas bata pa sa amin ni Ed at yung iba naman nagsisimula ng ma-diagnose ng dementia. Nakita ko ito, sabi ko, dapat malaman natin paano natin mapapahaba ang panahon na tayo ay healthy. Relatively naman, hindi super. Hindi man nila sinabi na hindi ka dapat magkasakit o wala kang problema sa health mo. Ang sinasabi lang, paano mo palalawakin ang pag-iisip mo at marami yan magkaka-connect. Connect. Yun ang gusto ko dito, na hindi lang siya one solution fits all. Kaya kino-combine niya na depende sa gender mo, sa culture mo, sa work mo, sa iyong social ties. Pati Yun. genes mo, siyempre. Oo, Factor rin yun. what you get from your parents, pero hindi nga sinasabi dito na just because your parents died young or died longer, yun na rin yung mangyayari sa iyo. Kasi iba't iba nga yung era kung saan tayo pinanganak, kaya may tinatawag na baby boomers tayo, tapos yung mga millennials, yung mga Gen Z, tapos ngayon may alpha pa. Kaya doon natin gagawin ang ating mga conversations. Okay. Kaya talaga ito talagang senior city kwentuhan. Yes. Kasi nga po, di ba, nag-discuss tayo ng adult learning and education. Working group po ng INET, sabi nga namin, gusto ba niyong puro senior city ang senior at gusto niyong kami lagi? Pwede bang may iba ring mag-co-host at bang ibang topics? Kaya nga naisip namin ni Girlie, may iba ring mag-co-host, so lang nga nangyari kay Kai at Berna on other topics. Pero siguro pwede na tayo mag-focus dun sa interest natin. Kasi may K naman tayo. Pareho kami senior. Ako'y 80, siya 73. Ay this year, ako'y mag-81 at ikaw'y magsa-74. No? According to one topic na binuksan ni Levitin, may mga tao daw by that 82nd year of their life, doon talaga nagpipik ang pagiging nilang masaya. So I would like to believe that, but anyway, bahala. Sabi, looking back now, ano ang happiest year of your life? Yeah. Meron yung research na ang karamihan, hindi naman, yung in-interview nila, mas marami, happiest at 82. Yes. Bakit kaya? Because sabi nakaabot ng 82. Anyway, may mga examples tayo. Malalaman natin kung si Ed will be happiest next year. Midterm na yan, no? Election. Okay. Sige na. Wala na. Ano sunod? Sabi ko sa iyo, Allah. Bakit na hindi na mag-advance yung ating nag-practice na nga tayo. Ayan, bumalik. Ayan na muna. Ayan. Balik ito sa maganda. Maganda itong simple point niya. Ikaw. Old age, normally we feel pag old age, old eh. So, bawas-bawas ng panahon mo. Thunders. Bawas-bawas ng strength mo. Bawas-bawas ng kaisipan mo, ang energy mo. Sabi niya, that's true to some extent. Pero, rather than looking at parang old age, parang bagang hindi old age, bisperas ng pagkamatay. Sabi niya, tingnan natin ang old age as a unique period of growth pa rin. So, children, teenagers, young adults, middle, look at it also as a unique period of growth. Yes. A life stage with its own distinct character. Yes. Rather than parang primarily ang tingin, ay period of decline yan, gradual turning down of the dials and knobs one by one. Kanina bigla kong naisip, hindi paborito ko ngayong reference. Dahil nga sa nangyari sa atin ng pandemic, ang buhay natin po ay hindi isang sine. Kasi pag isang sine, towards the end, pawala. Pero pag ang ating buhay ay Netflix series, may season 1. Hindi, ang old age, pwedeng isang episode.
Oh. Isang episode lang. Well, at the very least, isang distinct episode. Hindi yung simpleng semi-final, the last. Okay. Sabi niya, a unique period of growth pa rin, a life Yes. stage with its own distinct character rather than a period of decline or a gradual turning down of the dials and knobs one by one. Patungo. Anyway, babalikan po natin itong Yeah. diskusyon na ito sa last part. Pero pumunta muna tayo hindi lamang sa aming reflection sa nabasa namin, kundi yung tatlong mga kaibigan. Yes. Wala akong kinalaman niya, si Girlie talaga. Ang may kasalanan at purihin para dyan. Sabi niya, sino kaya ang tatawagin kung sigurado akong aging, pero sa tingin ko medyo aging well. Tapos pangalawa, check ko, payag ba silang ikwento ko sila? So hindi naman ini-interview sila, isasalang, ikwekwento sila ni Girlie. Hindi, At kasi nagpadala sila ng ilang pictures at nagpadala ng ilang kanilang statements. No? Binabago kasi namin yung format sa halip na nahihirapan pag minsan yung mga guest namin na ay ang internet namin ganito o kaya magkakaiba yung time zone kaya pag minsan gigising sila ng mas maaga para lang ma-interview namin. So naisip ko kausapin ko na lang sila ng maayos tapos sila ang pumili kung anong gusto nilang i-feature namin. Pinaliwanag ko na maikli na it's about aging well and what do they do that makes them really happy, engaged them for a long time, and what have they learned about themselves too. Yeah. Okay, so with that, let's go to our first feature na kilala, kaibigan, who we think represents, hindi naman yung buong libro, but na pwedeng ma-apply yung insights ng successful aging sa kanilang. Yeah. So, ang una, ayan. Si Ferdy Llanes, aming kwentista, historiador. Pero ang mahusay dito, kaya ako napili si Ferdy, kasi isa sa pinakamaayos na may hobby, passion, engagement, yung kanyang birding. Ganyan. Bird watching ang tawag ng iba. Pero hindi, may distinction. Okay. According to the sport, hindi lang tinatawag yung ginagawa ni Ferdy na bird watching. Kasi ang bird watching daw, napadaan ka, tapos nakita mo, may uwak o may maya-maya. Si Ferdy, talagang kinarir na niya. Pagkatapos, ito pong retrato pong ito, katatapos lang po ng kanyang spinal surgery. Oo, nag-operasyon mo siya sa marami akong naging challenges. Oo, sa spine na parang may congested ata yung lumbar niya. But anyway, the point is, pagka-recover niya sa kanyang surgery, lumakad siya at hinanap niya itong ibon na ito, yung Malkoha. At sinabi nga niya, naku, tuwan-tuwa ako, parang nabuhay uli ako nung makita ko itong Malkohang ito. At tunay po na hindi simple lang yung kanyang pagkuha ng retratong ito kasi kailangan ho siyang maglakad, umakyat sa Sierra Madre, dala yung kanyang lahat ng equipment, maghintay. At kinarir ho niya yan kasi ang birding ho, kailangan ikaw mismo pag-aaralan mo yung habitat ng ibon na nais mong makita. At yung huni niya o yung kawing, no? At paano mo siya maa-attract para makunan mo ng mahusay na larawan. Kaya iba po yan dun sa simpleng bird watching na ginagawa natin araw-araw, pag tayo namamasyal na ang ganda ng mga ibong ito. Ito po, talagang pinag-aralan niya ano ba ang habitat ng ibong ito, makikita ko ba ito sa ganitong angle, maririnig ko ba ang kanyang huni, at ano ba ang kinakain niya. Kaya malalim po yung kanyang pagiging birding enthusiast. Tapos tinanong mo siya, ipaliwanag, bakit ka napapunta dyan? At ano saka, talaga? sa dami ng mga naging
physical and medical and mental challenges mo, bakit yan pa ang pinili mong maging daan para sa iyong pag-unlad bilang isang birding So, ito yung pinadala niya. yan. Ayan, una sabi ni Girly, for those who don't know, anong pangalan ng ibon? Rough-crested malkoha. Balikan natin para makita na. Yan, pula pala yung yung crest. Rough-crested malkoha. Nasa Baras Rizal niya, nakuna ng picture. Pagka-opera pa na yan at umakyat pa siya sa bundok. Katatapos pa lang yung spinal surgery niya. Hindi lang yun, may mga cardiovascular challenges pa nga siya eh. Anyway, pero before that po, talagang alam namin, nakikita namin sa posting niya sa Facebook na marami. Actually, may isa pa sa kaming kaibigan, baka susunod interview na. Si Jing Baldel yun, mahilig rin mag-post ng kung ano-anong mga birds na nakuha nila na patiently maghihintay silang oras. Mula pa sa bata pa ata siya. Talaga? Kasi nakatira siya malapit sa Lamesa Dam. Doon siya nang... Ito, talagang sinabi ko sa kanya, sa maikling pananalita, bakit yan pa ang pinili mo? Yan ang sagot niya. So, sa isip, natatandaan niya ang identity at habitat at pagkain ng ibon. Sa paningin at pandinig, tumatalas kasi kailangan makita mong ibon sa maraming canopy, malayo man at nakatago. Stamina, totoo yan. Maglalakad ka, dala-dala mo yung lahat ng equipment. At kailangan tahimik ka kasi pag maingay ka, malalaman ng mga ibon na eto na, may tao. At pasensya. Kasi naalala ko noon, sina Delia noon, 2 a.m. pa lang gumigising na sila at nagre-ready na para marating yung gubat o yung bundok o yung lawa. Kaya hindi ganun kasimple yung maghihintay ka para magpakita yung ibon. At kapag tuklasan na niya kung nasaan na yung ibon, laking tuwa at saya. At ngayon, makukunan pa niya ng retrato. Kaya sabi nga, ang distinction sa birdwatcher at birding, ikaw talagang pinaplano mo, pinaghahandaan mo, at pinag-aaralan mo bago ka pumunta dun sa lugar na ang tansya mo ay habitat ng ibon na yon. At yun nga, kailangan matalas ang iyong pandinig kasi kailangan naririnig mo ang iba't ibang huni ng mga ibon at hindi lang ng ibon, ng iba pang hayop doon sa lugar na pinaghihintayan mo. Yan. Hindi naman natin sinasabing ang secret of aging well ay mag-birding. Isa. Pero sinabi yan ni Levitin, isa sa pinahang natutuwa siya yung mga nagbe-birding kaya marami silang natututuhan kasi nga continuous learning kasi there are so many species ng mga ibon na hindi pa nado-document. Okay. Kaya it's really part ng pagiging conscientious. Part yan ng personality na sinasabi ni Levitin na due diligence, hindi ka lang papasok sa isang lugar dahil adventure. Pero paghahandaan mo. And physically, nakita namin kay Ferdy na talagang siya, recover. Yung stamina niya, yung kanyang katalasan sa pag-iisip kasi mahusay ho na guro yan si Ferdy. Historiador. Kahit dun sa mga retrato o larawan na pinopost niya, napapaliwanag niya ng gusto. Ang pwede ho sa mga gustong makita ho yung mga ibang mga magagandang pictures niya nang na-shoot niya ng mga ibon. Meron man hong Facebook page si Ferdy Llanes. No? Pero sila mag-request. Pwede rin? Sige. So, yan mo. Pero maliban ho kay Ferdy, laging nadidelay yung pagpasok ko ng bagong Ayan. Sabi namin, isa pang birding person. Ikaw magpaliwanag. So, kung katambal, kung si Ferdy nandito sa Pilipinas, ang katambal na pinili ni Girly ay si Delia Unson na matalas at mahusay na birding,
kaibigan ko. In fact, 25 years na niyang ginagawa yan at siya ay naglakbay sa buong mundo. In fact, siya nga ang nagbukas sa akin kasi dala-dala niya yung libro na doon sila nagko-contribute na ano-ano ba na ang mga species ng mga ibon na pwede na nating makunan ng larawan at pag-aralan. So, siya ang kauna-unahang kaibigan ko na nagpaliwanag sa akin ang distinction ng bird watching at birding. Oh, okay. Oo, at saka si Delia, Oh, psychologist, no? Marami ang kaklase field. kayo nun, hindi ba? Oo, magkaklase kami dun sa Ateneo. Pero siya, tinuloy-tuloy niya yung practice niya. Naging clinical, siya, psychologist. Ikaw, nag-aktivista. Well, ibang kwento na yun. Ibang kwento na yun. ibang advocacy na yan. Pero marami ako natutuhan sa kanya kasi yun nga yung mga pinakita niyang mga every time magpo-post yan sa pakita mo nga ang isa sa pinakamaganda niyang nakukunan ay retratong ito ay sa Costa Rica, yung mga hummingbird. Kasi isa yan sa pinakamahirap makunan ng retrato kasi sobrang liit nila. So, i-advance muna natin ito, tapos babalik natin sa text niya. Yan. Yan. Kasi yung hummingbird na yan, isa yan sa pinakamahusay at mahirap kunan ng retrato. Kasi Mabilis yan eh. Di ba? kasi sobrang liit niyan kasi habang kumakain yan, hindi yan basta-basta ang pangalan niyan ay hindi pala yung green hermit. Ang tawag dyan? Green hermit hummingbird. Kita mo naman po yung kanyang panuka at saka sobra pong liit niyan. Malaking tingnan pero maliit lang. Oh. Tapos nga bukod diyan may isa pa diyan na yung rainbow star frontlet. Actually, marami na siyang saka yung isa umbrella bird Ecuador. So, iba't ibang mga ibon ito. Pero over the 25 years na nakilala kong nagbe-birding si Delia at ngayon kasama nga niya si Chuck, ang kanyang partner. Halos siguro thousands na of bird, ang napag-aralan nilang mag-asawa. At talagang they travel all over the world for it. And they really have very good eyes and ears for it. Kasi malalayo yan eh. Kita mo naman yung nila, may mga zoom lenses. Tsaka heavy yung mga equipment na yun. Minsan, umuwi siya dito sa Pilipinas at dinala nga namin sa Atimonan, yung doon, yung bundok doon. At yun nga, 2 a.m. pa lang, naka-ready na sila. Tapos later, dinala naman namin sila sa Oriental Mindoro, sa Nauhan, sa lake. At anong oras? At sumama nun si Ed. Kasi sa lake naman sila naghintay. So, anyway, yung i-flash naman natin yung binanggit niya nung tinanong mo, bakit mo ginagawa yan? Ito, ayan. We love being out in nature. It makes us feel good and keeps us active. We go birding and take photos of birds and landscapes because we enjoy their beauty. And it's especially exciting to see and photograph new species. And of all these birds, sabi niya, I love hummingbirds and they bring me joy. At totoo lang po, kahit si Chuck, katatapos lang ng iba niyang mga cardiovascular challenges. At yun nga, si Delia is as old as I am, although I'm a little older, ganyan, pero very physically fit and mentally alert. Kasi isipin mo, iba't ibang seasons yan, iba't ibang bansa, and they climb. Yung pinuntahan po nilang ito, yan pong mga tinatawag na, ang tawag ba dun? Mga ports where they will wait for the birding, matataas po yan, halos nasa canopy ata yan eh. Kaya hindi simple na papanhik ka lang or maghihintay ka sa puno o talagang hahanapin mo yung the best port or area or whatever is available
And then, kailangan very quiet ka kasi hindi pwede Mm. maingay ka, ganyan. At kita mo naman po, expensive po yung mga Yeah. ganyang cameras. In fact, sabi dun sa isang article, if you only have binoculars, you're just a bird watcher. Okay. But if you have this Camera. very sharp, very expensive cameras, ganyan, aba, seryoso na yan. Saka binabanggit nila, hindi ho pala ganun kasimpleng hobby yan. Meron palang, ano ba yan, international Yeah. organization Yeah. na may, anong tawag yun, parang may archive or na pag kayo nakakuha ng picture, You have to, papadala mo sa kanila, yes. i-describe mo saan, Yeah. i-validate nila kung Oo, yeah. unique nga yung pagkuha niyang picture. Yeah, No? So yeah. nakakatulong rin po sila beyond Eh, yung hobby. sila dalawa, si Delia at si Chuck, formal members ata sila nung association na yon. Okay. If I'm not mistaken, that's why she gave me the book na sila cited sila. Parang when you're doing your thesis, may mga citations ka dapat na ma-accumulate at para maging respectable birder ka. Kasi Okay. it's also not just a hobby, it's almost like a sport or a scholarly pursuit. Yeah. Okay. So, dyan muna ho, tapos lilipat tayo. Pero gusto ko lang banggitin na sabi ko nga, sabi ni Girlie, sige, interview, i-picture natin si Perdy, i-picture natin si Delia, at particularly ang kanilang passion that keeps them not just energetic and but at the same time nagko-contribute dito sa concern na ang mga species ay hindi mawala at ma-appreciate natin ay pareho sa birding. Tapos sabi niya, ay may pangatlo tayong isasama pero baliktad naman, wag ng birds. Puno man fish naman. Ay may kilala kaming nasa marine biologist. Ang interest niya ay fisheries. Si Niva Gonzales, pero nung inano niya si Niva, sabi ni Niva, okay rin yan, pero gusto ko mas i-picture mo kasi climate activist. Climate justice. By the way, kung magbore ho kayo dun, bakit heroes? Hindi, fisheries ho yun. Hindi heroes na nag-mistake. Si Niva ba si Tentahe na rin? Parang ganun, no? Hindi pa. Possibly, kasi alam mo naman, sa privacy, we don't always tell exactly how old we are. But we're already in that interesting stage. Sige, Ganyan. anyway. Oo. So, pero ang mahalaga dyan, si Niva ay so talented. Talagang bihira ko yung makita na malungkot. Hindi ibig sabihin na dahil talented ka, hindi ka malulungkot. Ang mahalaga lang po, sa dami ho ng hamon sa buhay ni Niva, lahat po yan naharap niya ng maayos. Kasi hindi lang simple na naging siya byuda, no? May mga pagsubok pa rin sa kanyang buhay dahil ang asawa po niya ay the indefatigable activist at napakaraming involvement sa politics, ganyan. Pero hindi ho pinabayaan ni Niva yung niya, love for the seas. Talagang diyan nga ho ako namangha sa kanya kasi sa dami ng mga nangyari sa kilusan, at tuloy-tuloy yung pagmamahal niya sa mga marine sciences at saka yun talagang hanggang ngayon nga climate justice. Eto, sabi kaya mas gusto niya yung picture na ito. Ayan, activist siya. Climate justice activist. Pero hindi po siya yung grim and determined na activist. Napakarami po niyang pinagkakaabalahan. Masayahin pa rin. Magaling siyang mag-zumba. Madalas po siyang makikita sa mga exercises na kasama ang kanyang mga kasama sa association ng kanyang neighborhood. Tapos, yun nga, yung hindi niya pinababayaan ang sarili niya. Lagi siyang physically, mentally, emotionally agile. At nakita ko yan sa mga debate, talagang ang higpit kung humawak niya ng kung ano yung tama at tansya niya ay talagang uunlad ng ating bansa. At ang pinadala niyang text, maikli lamang ito po. Ayan.
bakit mo ginagawa yan? Oo, Yan. yan. It's a source of fulfillment, no? So Mhm. medyo Mhm. feeling mo na Mhm. makabuluhan ang buhay mo. Yes, oo. Pero nakokonek ka tuloy sa Mhm. mga Mhm. kasamahan, no? So Mhm. mahalaga na later discussion yung social circle mo isang mahalaga yang ano. At saka very thoughtful po yang si Niba. In fact, pag nagkakaroon ho kami ng mga memorial, Mm, tribute sa mga mga kasama at kaibigan, naku talaga hong napaka-meticulosa niyan. Biro ka Maraming nung nagvo-volunteer last magtrabaho. last time na nag-tribute kami, naka-60 ata siya. Oo, yung Inisa-isa po niya yan. Pati yung ganito tayo noon, mga namatay in validation. 1 year. Oo, nagagawa po niya yan despite so many activities niya, ganyan. Saka itong saludo sa Oo, mga kanya rin po nabigyan yung ng naging Panay project. Oo. Kaya, Kaya pag may hinawakan po yan si Niba, siguradong uunlad yung event na yon. Pero masaya at makabuluhan. Kaya pag tinatanong ko nga siya, Niba, hindi ka ba napapagod sa mga ginagawa mo? Hindi. Sabi niya, choice ko yan. Nag-decide ako na yan ang gagawin ko. At hanggang kaya ko, pahusayin ko. Yan. Ganyan si okay. Niba. Ano. So, Nagpi-field trip pa nga yan sa mga ano no, iba't ibang mga isla. Sabi ko, mm, hindi ka ba naliliyo? Natatakot na biglang ano, sunggaban ka ng isang malaking balyena. nagsigalit ako takot to sa dagat. Baka raw siya malunod. Anyway, Anyway, sige, oh, tama. May tatlong kwento, tatlong mga oh, ideyas. Hindi yung sinabing sila na ang pinaka. mm, Kundi halimbawa lang ng you can age na hindi lang naghihintay na mawala mm, ka sa planetang ito. May mm, ginagawa ka na na meaningful. meaningful sa iyo at sa Mm. iba pa rin. At nagbibigay naman sa iyo ng Pero joy rin. No? isang punto de vista dyan, silang tatlo, si Delia, si Third, Ferdy at si Niba, ano sila, mahusay silang humarap sa kalikasan, no? yun. So, hindi lang abstraction na what is climate justice, what is birding, mga ganyan. Ano po na ililink nila sa kanilang buhay ang kalikasan at ang pagpapaunlad ng pag-unawa natin na everything that happens in nature is interconnected. So whatever Mm, you do, meron niyang pagiging sabi ng mm, awit ni Joe Ayala, ang lahat ng bagay ay ay magkaugnay. magkakaugnay. Magkaugnay ang lahat. Mhm. Anyway, Yeah. so balik tayo po doon sa 7:42 na po. libro Oo. at ilang comments. Ang Yan. sabi po ni ano naman ni Mm. ni Daniel, may isang advantage ang Mm. tumanda Yes. na okay pa. Ibig sabihin hindi naman Mm. nabidemensya. Mm. Sabi niya, ang tawag niya, ayoko ng salitang old or age. Gusto ko ang tawag ay Oldster. oldster. Kasi pag yung youngster, so Yeah. kami oldster. Hindi thunders. Ayun na nga. Nalaman ko lang ito some years back. Thunders pala ang tawag sa atin ng mga millennials. Ano? Anyway, sabi niya, oldsters aren't as fast. Medyo Yeah. mas mabagal, totoo Mm. naman ang mental calculation, even Mm. retrieving names. Sabi nga na Mm. yung, Mm. ano ba tawag yung syndrome, the tip of my tongue. Parang, Yeah. sabi ko, pero hindi ko Tama. agad maaalala. Pero darating at darating. Pero Pero, ang sabi niya, they yun. are much better and At faster at seeing the bigger big picture. picture. And Yeah, that yung comes connecting them. because of the Mm. decades of generalization and Mm. abstraction. At Mm. yun ang kanyang Mm. definition ng wisdom. Yeah. Wisdom hindi naman nangangahulugan siyempre. Sobrang dami So, alam. hindi saka sobra kang Oh, oh. matalas. Hindi. Kundi nakakakita ka ng Oh, patterns na hindi yeah. makita ng iba. Di siyempre kasi mas Mm. mahaba ka sa mundong ito. Mm. Nakaka-extract ng generalized common points from Mm. prior experience and magagamit mo yun to make predictions about what is likely to happen next. Yeah. So, yun ang point naman yung hindi consuelo de bobo, kundi talagang consuelo because hindi mo makukuha yan Mm. unless you have a long time na nabuhay na ginagamit mo ang iyong isip para matuto sa iba't ibang paraan at nauugnay-ugnay niyo lahat. No? Mm. So, punta ngayon tayo, ito, bago Yan. po sige, sa tips na lang. Okay. Kasi nga, sabi po niyo ko Mm. sa inyo,
ito'y hindi prescription Hindi. at hindi kailangan gawin mo lahat. Pero nung pag tinatanong si Mm. Daniel, maliban sa napag-aralan mo, na-interview mo, Anong observation mo, anong kung magpapa-rejuvenate ng utak i-distill mo? mo sa 10 Mm. pwedeng gawin para yung utak mo ay mananatiling Gumana. ano pa, Mhm. ah, Ah, gumagana o umuunlad, para aktibo lumalawak. pa. Okay. So unang-una, sabi niya, ay nako, Mm. wag mong sabihin retired ka dahil nga wala ka ng paid work na araw-araw pupunta ka sa Sa opisina. kanya. O now it doesn't mean na siyempre mas magaling pa rin kumikita ka pa rin. Hindi, pero ang parang sinasabi niya, halimbawa, yun nga, yung mga kaibigan natin, katulad ni Delia, ni Niva, ni Ferdy, hindi naman sila umalis sa kanilang pagiging mahusay na guro, mahusay na Psychologist, ecologist, psychologist, ganyan. Pero consultant si Nino. pinalawak nila yung pagtingin nila sa kakayahan nila na may matutuhan pa sila at meaningful yung kanilang ginagawa. Parang Okay. ganyan. Kasi plasticity of the brain, it keeps growing and then the connections keep growing. Although, Tayo muna, gumamit ka ng technical term. ah, Plasticity of the brain. Anong ibig sabihin nun? ibig sabihin, hindi fix yung brain mo na kung ikaw, Parang hindi na pwede mag-develop. Fix na. hindi Nasagad na. nasagad na yon. Kailangan umuunlad. Pwede pang Oo, hindi sabihin yung plastic na, ay, fake, ganyan. Hindi, parang pwede pang... Plasticity, yung namomold pa into different, lines Kasi of dati connection. ho may wrong, well, hindi man wrong, early science na mali ang tingin na fix na raw ang number ng ating neurons. Tapos anong nangyari sa buhay natin, dahan-dahang nababawasan. Trillions pala ang Pero neurons. ibig sabihin, dahil sa rami nga, pwedeng yung hindi mo Namamatay pa. nagagamit, nawawala. Pero that means walang bago. Well, ang punto ng plasticity, baka pwedeng Merong may bago. bagong connection at because that may bago pa. So, anyway, hindi naman ho ito scientific discussion. Yun lang ang una. Basta, Pero yung may pangalawa na gusto ko, bakit sa pangalawa, ako ay may ibang opinion dyan. hindi, ang ibig sabihin lang naman, sa halip na Look for- laging nagre-remiss daw, ano ba ang nangyari nung ako'y bata pa? Bakit, anong ginawa ko nung ako'y 16 years old or 18? Ang sinasabi lang niya, the moment you go forward, ibig sabihin, mas marami kang nadidiscover pa. Hindi, Ayan. pero ang whole point nga kasi tatanda ko dati may novel, Look Back in Anger or Look Back in Regret. Ang hindi mo In sa regret. pinanggalingan Oh, ay may ganon. hindi makakarating. Kaya ang akin nung Parang dyan, sorry na lang Daniel, wala ka naman rito. Sabi ko, Hmm. I don't believe. Okay, I believe in looking back. Hindi naman all the time. But ang mahalaga, look back in gratitude. Oo. Pag tumingin sa nakaraan, sabi nga nila, ano mang nangyari yon, negative, positive, whatever you learn lessons. But more important, sabi ng iba, do not look back in regret na nangyari yon or natapos yon. Be thankful that it happened. Ang tanong na lang wow, dapat may natutul kang lessons doon. Alam mo naman tayo, lifelong learner. Yes. No? Kaya, Basta, sorry na lang, Daniela, I still think... mahaba naman ang discussion dyan sige, okay lang. Pa lang yan. Okay. Okay. Now, get to the third exercise. Ang point lang naman exercise, get your heart rate going. Sabi niya niyan, na kasi kinompare niya yung mga iba't ibang forms ng exercise, yung strenuous, vigorous, yung mga sabi niya, pagdating ng 60 or 70, just walking leisurely for 40 minutes, 30 minutes, and ganyan, to get your heart going. Yun lang yung heart. Sabi niya, just when you wake up in the morning, try to get your heart slowly increasing its rate and preferably in nature. Kaya
birding, Nina Ferdy, Nina Delia, at Hindi yung na kahit sino na iba, pagpunta-punta sa nation. mga environmental assessment. Oo. Yan. Okay. Yun, it helps you. Kaya sabi ko nga kay Ed, we should start walking again. Nung pandemic, we did that Oo, every ikot day. sa Teachers Village lang po yun. Ng Oo. kalsada ay marami yung mga trees. Ang aming Yeah. kaibigan si G Ayun. ay Tatlo kami. agriculturist. So, Na we would identify all the Aratiles trees and eat its fruits. sabi naman ganyan. iba, pero polluted eh. May mga, at gayon, hirap, ang init-init eh. So, 50 degrees. we have to adjust that to Yeah. the context. So, you have to do it regularly. Kasi once you stop doing anything, ganyan, nag-slow down talaga yung brain mo. At saka, physically, your breathing, lahat ng immune system mo goes down. Okay. It fades. Okay, number 4. Embrace a moderated lifestyle. Hindi lang, wag na masyado. Before I die, isasagad ko lahat. So, with moderation. You can travel, you can visit all your relatives, your friends, ganyan. Kung may pera ka. Yan ang problema pa. Kita ka. Pa normally naman may mga kaibigan, come and visit me or Sabi lang, okay naman mag-drink pa ng or konting alcohol. Hindi lamang puro kape. Anyway, in general, in moderation. Ito naman ho, natutunan ko na yan ng nung ako'y seminarista pa from the Greeks and from the Germans? No, the Greeks and the Latin. What? Virtus in medio. What is that? Virtue is in moderation. Oh. Huwag extreme. Problema lang, pareho tayong nag-extremist. Na-radicalize eh. Resistant. Sige. Okay lang yun. Iba pa lang ito. Yung fifth. Ang fifth ho, yan. Pinag-aralan namin ni Gerlian, di ba, may Harvard Longitudinal Study. Yes. Over the years, inanalyze. Ang isa talagang main predictor po ng longer life and aging well is you must have a social circle. And kung pwede, keep it exciting in you. Hindi naman super exciting. But in other words, na-stimulate ka pa. Kaya nga sabi nila, sa susunod, ay spend time with people younger than you. Yung madali. Millennials. Hindi kailangan millennial. Kahit naman senior. Pero mas bata pa sa iyo. Unang-una, mahirap na naman talaga. Mas bihira siguro yung mas matanda sa atin na buhay pa. We'll spend time with them. Baka ang spending time with them ay bisita na sa ospital at bisita na sa burol. So, try to spend time with people younger than you. Pa sa community organizing nga, if you can talk to one new person every day. Preferably younger than you. Yes, younger than you. Okay. Tapos see your doctor regularly, but not obsessively. Yung every itawag ka na gan. Pero tayo, we err on the minimum side. Hindi kami. We ask our sisters, our friends, ganyan. May kapatid doon siya, doktor. Kilala namin si Doc Eddie Darotan. Tatawagan lang. Tanong lang. Nung panahon ng COVID, yung ginagawa namin eh. No? Pero mahalagang kasi mga doktor naman, mga iba't-ibang klase, medyo may alam naman sila at natuturo sa iyo. Sa halip na mag-self-diagnose ka. Don't take care of yourself as own. Pero take prudent protection. Ito, problema si Girlie, kinakantsawan ako. Kung ano parang ginagawa ko, akala ko bata pa ako. I don't know. I don't think of myself as old. Take prudent precaution. Okay. Ito, appreciate. Ito, mahalaga. Maliliit na lang yan kasi nauli na natin yung wisdom. Para ano ho yan? Parang appreciate. Again, sabi nga nila, isang prediction talaga, may sense ka pa rin ng gratitude. Be thankful for what you have. Not be stressed because meron ka pang sana ay wala na. Kung ano pa ang iyo, appreciate it. Kaya mo mag-pattern recognition, crystallized intelligence, wisdom, accumulated knowledge. No? Tapos, lastly,
promote cognitive health. How? Experiential learning, di ba? Ah. Learning from life, hindi Mm-mm. lamang from books. Bagamat you can also learn from books, tulad ng ginagawa namin sa inyo, no? Do new things. Spending time with grandchildren, kung may grandchildren ka. Ngayon nga, kaya ka rin natin pag-aalaga kay Bunny at kay Bunny. Mga aso naman pala yun. Mga Marami, caregivers marami marami palang mga Kami millennials natututo ngayon kami. ay ano, Yun ang gusto ayaw ko. nang Anak. anak, gusto may pets. Immerse yourself in new activities, situations, do new things, Things. no? Ito yung mga kasi patapos Tips na pa tayo, lang mga naman tips. po. Pero ang maganda rito gusto kong ikot dahil ang Sige. sabi nga namin ni Girlie, Mm. meron bang mga studies sa Pilipinas Mm. based on Philippines naman that we can get from Yan. for our Okay. and we will look to them. Pero ang salamat po, Kay may Alve. nagpadala ho sa amin, Si Alve si Berdan. Alve Mm-mm. Berdan, yung dati hong National Coordinator ng INET Sige, Philippines. basahin Sabi mo. niya, interesting findings from the longitudinal study of aging and health in the Philippines. Meaning, longitudinal across many years. Across all. Pero published 2018 bago pa mag-pandemic at malamang yung study nun baka from 2000 or what. Pero sabi niya, ang una, interesting, loneliness among older people raw relatively uncommon. Totoo naman, no? The majority of older persons, 75%, rarely or never feel a lack of companionship. Wow, totoo kaya yun? Mahilig naman makipagkaibigan talaga ang mga Pilipino, lalo Saka, na kung senior. lalo na kung living in a Yes. multi-generational family na hindi nalalagay compound. sa old folks home. Yeah. Pero 10% raw ng older people said they always or fairly often feel the need. They also may 10% For more. naghahanap. 7% naman raw, they always or fairly often feel left out in various situations. And 6% feel often isolated. Yan ho ang isang finding ng Coalition for the Services to the Elderly. Tatanda ako sinabi sa akin ni Father Ed Gerlach na siyang nagsimula niyan. Dati hong pari yun pero may asawa na. Ang isang need raw ng seniors, they also feel the need to be needed somehow. Hindi yung may nangangailangan sa tulungan mo. Kaya, anong ginagawa naman dito sa studies na ito? Di syempre, karamihan sedentary leisure activities, watching TV, lalo na ngayon, digital. Pero may nagpi-physical exercise. Di ba kaya marami nagsusumba, Zumba. Maganda ho yun. Gardening, ayan ho ang gustong gawin namin ni Girlie. Balik tayo, nagsimula tayo kay Sally at kay Jericho, yung kaibigan namin nandun dati sa Malumanay. Every morning hanggat maaari, from almost 2 hours, nagpuputol-putol sila ng mga composting, nag-aalaga ng kanilang mga iba't ibang tanim. Kaya malaking bagay. Mukhang ngayon, gagawin namin ni Ed. Yeah. Anyway, ang whole point naman is may hobby kang ginagawa na hindi simply chore or schedule, kundi something na immerse useful, yourself. pero nagbibigay sa iyo ng paraan. Sabi nga nila, ito sinabi rin siya, tinanong si Daniel Levin, ano ba, what do you say about social media and all that? Kasi may nagsasabi, social media, nakaka-disturb. Sabi niya, in moderation. Yeah, everything. Kasi nakakatulong naman yun, nakaka-intouch ka sa iba. Pero pag araw-araw tinitingnan mo, ano tinitingnan ng iba, anong comment, ako, magiging negative ang epekto sa iyo. No? Okay. Anyway, yun po ang inabot namin. Pero at ending, sabi ni Love the one you have. Ayun, sabi niyo, maglagay naman tayo ng picture nating dalawa. Hindi lang makita nila sa screen. Kaya naghanap po ako nung kami bumisita po sa Ifugao, dumaan kami pabalik sa Nueva Vizcaya. At tapos nagstay kami ron overnight sa isang hostel. Sa Solano. Nakuha ko ng picture si Girlie in front of flowers at saka sabi niya mag-post tayo. You are looking at me, I'm looking at you. Yes. Ito naman. Ayan. Si Girlie naka-in front. Pagkatapos sabi niya, let's look at one another. Yan pong mga bulaklak na yan, if I'm not mistaken, yan po ay yesterday, today, and tomorrow. Yun, kaya nga sabi ko, symbolic na ang amin pong
pagmamahal ay yesterday, today, and And tomorrow. tomorrow. Sabi nga Tapos, dito, yung statement. importante yan is love the one you're with and making your spouse happy will make you live better, Ang isa namang longer. katutsada ng ang isang predictor raw Oh, ng short life of men is when when the their wife. wives are not happy with them. Hindi naman sa pinapatay sila, pero nasosorte ng buhay nila. Sabi ng iba mga kaibigan kong byuda, nung mamatay daw yung mga asawa nila, lalong sumaya ang buhay. Talaga naman, sobra kayo, ha? Hindi naman. Hindi Ano naman. lang yan? Carino brutal lang yan. Pero Siyempre. ito, may isang variation yan, di ba sabi na, Oh. okay na mag-set ng goals, Yeah. okay na Realistic. maghanap ka ng wala pa dyan, pero with let's be realistic. Pangalawa, the other is, count your blessings. Baka Yeah. maraming hindi mo na-appreciate dahil Yeah. nag-aasap agad ng wala ka. Mm-mm. Magsimula ka, anong meron ka? Mm. And then, Mm. hindi lang itong meron kang asawa, lover, kundi ano meron ka mga kaibigan? Mm. Ano na ang na-achieve mo? May Mm. nasulat ka ba? Mm. May nagawa ka ba? Mm. Appreciate that. Blessing yan eh. Yeah. And by appreciating yung blessing sa buhay mo, nakakatulong ho yan. Hindi lamang a positive attitude. Parang na ano yung It iyong strengthens energy. your immune system. Actually, pinag-aralan po nila yun. Yung gratitude by itself, tinest po nila. Tumataas po yung tinatawag na T-cells. Yung ng cancer cells. Anti-inflammatory and anti-cancer cells. In fact, tatlo pa nga po yan eh. Cytokines, T-cells, at saka immunoglobulin 8, something like that. Basta yung ano mo mismo, yung immune system mo, na-strengthen ng iyong feeling of grateful for the life you have now and with the people who care for you and whom you care for. Kaya hindi po simple yung emotion na be grateful, di ba? Sabi nga ng nanay mo, magpasalamat ka na may nanay ka pa. Saka siguro gawin natin rather than making your spouse happy, baka paano kung make yung sino mang kaibigan mo, sino mang malapit sa iyo sa buhay, to make them happier will also help you live better. Katulad ko, I'm very grateful for my partner in life. Now we're doing this. And also a special mention kay Delia Unson kasi all throughout our youth, from the 70s up to the now that we are in our 70s, we started meeting in the 1970s, and now we are on our 70th. We still care for each other. We share whatever is new. We teach each other what's going on in our lives, ganyan. And yun nga, yung ganong long life friendship and makes you feel affectionate continuously kahit na there's this distance, yun nga, keeps you aging well. Your friends are also your gifts to yourself. And our two other guests, si Ferdy, hindi ganun ka-close kami. The past, taga Mindoro rin pala siya, magkababayan kami. Pero we exchange, tapos nung nag-edit siya nung Tibak Rising, ganun, no? Tapos si Niba naman na naging kasama natin sa maraming bagay. Saka si Ferdy naging book reader natin. At pinaliwanag niya ibig sabihin ng sa loob at labas ng ating buhay. Yan. So yung ganong mga kaibigan na minamahal mo, mahalaga yan sa iyong living well. Aging well. Aging well. Okay, yan na po nagtatapos. Meron pa kaming isang episode tungkol dito, hindi pa nagtatapos kasi yung chapter ho on internal clock, on your diet, on sleep patterns, at saka how to handle pain when you feel it. Yan po, pag-uusapan pa rin natin, and send your questions and your inputs also so that we could cite you as part of our engagement in living and aging well.
Thank you very much, Girly. Mhm. We would like to announce po that Mm. starting next Saturday, for the next 3 or 4 Saturdays, Mhm. balik na naman po tayo sa ating alternate co-hosts, Yeah. si Kai Santos at si Berna Osorio ng PRRM. Kasi didiscusin naman shoot na shoot ang link kay Niva, Mm. yung Philippines as a maritime and Maritime. archipelagic nation, yung Mm. mana natin. Mhm. At lumalabas talaga, baka ang salimbayan nga po natin, Mhm. certain more specific topics, hindi lang sina Kai at si Berna, kundi other co-hosts doon, baka kami ho ni Girlie mag-specialize at mag-focus na lang sa episodes discussing about senior citizens, aging well, no? Successful aging at iba pa. But again, depende na kung ano mangyayari. In the Yeah. meantime, Send in your inputs at and ang Senior suggestions. City kwentuhan po namin ay we could say is one reason why I also feel kahit paano naman may nagagawa pa tayo sa buhay natin Of course. at may naibabahagi tayo sa Of iba. course. At more important, nag-feedback kayo sa amin, Yes. nagre-raise hindi lamang ng Yeah. tanong, Mm. suggestions, Mm. at parang appreciation. Kaya maraming salamat po sa lahat ng nakinig in the past, nakikinig ngayon, at makikinig in the future sa Senior City Kwentuhan. Muli, maraming salamat sa ating co-sponsors, Education Network, particularly Adult Learning Education Program, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel, And Philippine Rural Reconstruction Movement, and again, our very young that we hope she will have a long life and age well. Si Cass na teki namin na nagtsatsagang i-ensure ng ating pong Zoom livecast ay simultaneously live stream sa iba't ibang channels. FB channel. So, Thank you. maraming salamat sa pakikinig. Sana po nag-enjoy ko ng pakonti-konting patikim sa Yes. isang libro. Downloadable pala yung libro. Opo. At kung may re-recommend kayong basahin Iba rin pa? namin at i-share sa iba, Mhm. please send us either through the various Facebook pages at ganon. Happy Hey. Saturday! Happy April 20? 20th? 20 ba? Okay. Mhm. At please enjoy the rest of the weekend at pagpalain tayo ng buong makapal. Magpasalamat tayo sa buhay na meron pa tayong dahilan para mag-isip ng mahaba-haba pa At ang buhay na, makapagbahagi. at makabuluhan pa rin ang ating buhay. Ito Okay. po si Ed De La Torre at si Tita Girlie. nagpapaalam po sa inyo sa Senior City Kwentuhan. Bye-bye!